start ako, no, bago ka dumating. Oo. Yung ating mga kababayan na sinasabi nila may mga nakikita silang mga kapulisan at medyo high alert yung security or mga police sa Davao City. So ang iba syempre nagwo-worry sila baka daw totoo itong chismis ng ICC warrant of arrest ng Bangag administration. Ano ba ang naulinigan mo, folks, patungkol dito? Alam mo, tinignan ko ngayon ng Facebook. Aba, ito palang Secretary J. Ruiz ng PCO, siya ang nag-anunsyo na narinig daw niya na meron ng warrant of arrest galing sa ICC. Alam mo, ang dami na komento kasama doon si dating NSA, Claire Carlos. Ang sabi niya, ano ba naman itong opisyalis na ito? Bakit siya nag-aanunsyo base sa I heard, no? Alam mo, hapon, nagkausap kami ni Tatay Digong, tumawag, no? At ang sabi niya, totoo kaya itong warrant of arrest na ito? Sabi ko, alam niyo, Mr. President, Mayor pala, dahil ayaw niya tinatawag ni Mr. President, Mayor, ang tingin ko, hindi totoo yan. Dahil si Trump, na-freeze na niya ang mga bank account, pati yung SWIFT account ng ICC. Ano ba yung SWIFT? Yan yung ginagamit kung ikaw ay maglilipat ng pera. Ang pondo naman ng ICC nanggagaling sa mga miyembro, no? Kapag frozen ng SWIFT, hindi na siya pwedeng gamitin. Ibig sabihin, wala nang pondong makakapasok sa ICC. At ito yung dahilan na nung inaasahan nga ng korte na mag-freeze order itong si Trump, nagpasweldo siya ng 3 months advance dahil nga baka mawala ng sweldo yung mga tao sa ICC. Ngayon, talagang frozen na yung kanilang SWIFT account, no? At saka yung mga bank accounts nila, no? Ang problema, kung ang bangko nila ay mayroong branch sa Amerika, considered frozen din yun. Dahil pag hindi, ma-application ng lisensya nila sa Amerika din, no? At syempre, yung SWIFT nga ang pinaka-importante dahil ginagamit yan para yung mga contribution ng mga membro makapasok sa ICC, kakasimula lang ng taon. Ibig sabihin, yung mga contribution ng mga ibang bansa, hindi na nakakapasok. So, ang sabi ko, baka wala po talagang katotohanan yan. Pangalawa, ang ICC hindi naman sinisikreto kapag meron ng warrant of arrest. Inaanunsyo yan sa webpage at saka sa media. Ina-announce nila sa buong daigdig. Nung siya ay nag-issue ng warrant of arrest laban kay Putin, inanunsyo yan sa daigdig. Yung siya ay nag-issue ng warrant of arrest laban kay Netanyahu, inannounce yan sa buong daigdig. At hindi naman dumadaan yan sa bulong-bulungan. So sabi ko, hindi po totoo yan. Bagamat ang sabi ko nga, tatawagan ko yung mga connection ko, yung mga abogado sa ICC, dahil may asosasyon kami, no, na ang tawag list counsel ng ICC, at ipatatanong ko. Kaya lang, syempre, walang trabaho dahil weekend. No? Pero bukas, makakaroon tayo ng konfirmasyon. Kung hindi man, ipapublish mismo sa webpage ng ICC. So sa tingin ko, fake news yung inanunsyo ng PCO Secretary na talagang pinangangalandakan niya na ang kanyang misyon ay labanan ng fake news. Yes. Sila mismo ang queen and king of fake news. Kaya nga kinontra siya ni Solicitor General Maynard, no, na kung talagang meron ng warrant of arrest at magre-request na ng kooperasyon, ipadadaan yan sa DFA. Hindi yan idadaan sa bulong-bulungan. No? So yun ang sinabi ko kay Presidente Duterte kahapon. Sa tingin ko, walang katotohanan yan. Pero alam mo, nakakuha din tayo ng mga reports, hindi lang verified. Ulitin ko po, hindi pa po verified. Pero sabi-sabi, baka daw merong lokal na warrant of arrest para sa incitement to sedition. Dahil ito palang si Torre, nagsampa ng kaso parang 2 months ago for incitement to sedition laban kay Presidente Duterte. Ang sabi ko naman, paano naman magiging kaso na yan, hindi pa dumadaan sa preliminary investigation. No? Pero ang katotohanan, talaga namang may mga pictures kong nakuha, hindi ko pa pala napapadala sa iyo, Mother Dragon, na talagang sa Davao, sa NEA, sa Clark, ang daming pulis. Ngayon, papadala ko ngayon, Mother Dragon sa iyo. Kasi ang problema, ipoteki, hindi ko kayang i-upload itong mga picture na. Baka pwede pero ipakita sana. papadala ko sa iyo in the course habang tayo nag-town hall. Yeah. May 3 litawan ako para mapakita ko ano yung sitwasyon. Mukhang sa Davao itong sitwasyon nito. Hindi kasi ako sigurado kung nagdiretsong flight si Presidente from Davao to Hong Kong. Kasi meron yan may Cathay Pacific flight yan. Na Davao to Hong Kong. From Davao to Hong Kong, no? At ang alam ko nga 1.5 hours din lang 'yan, no? From Davao to Hong Kong. At sabi nga niya kanina, equidistant lang ang Davao sa Hong Kong, no? So, titignan natin kung anong mangyayari. Bukas naman, Lunes, lalabas ang katotohanan. Pero may problema talaga itong si Secretary Ruiz kung walang ICC warrant. Nako, bukod pa dun sa kanyang issue, dun sa kanyang 200 million na kontrata, na di umano ay
hindi ba naman daw siya, nag-divest naman daw siya, pero lumalabas naman na siya talaga ay authorized representative ng kumpanya sa bidding na yan, paano pa siya magiging kalaban ng fake news na siya mismo talagang nagsalita sa media. We heard that the ICC warrant of arrest has been issued and we will cooperate, no? Sabi ko, ano na yan? At ito ay pawang speculation at chismis. At Presidential Communication Secretary ka. Dito mo makikita, folks, no, na talagang palpak itong gobyernong ito. Walang proper coordination. Kasi kung totoong meron o wala, di ba? Dapat coordinated sila, collaborated sila, di ba? From the DFA or DOJ, lahat, di ba? Oy, may warrant of arrest. Hindi ka pwedeng magbibitaw lang, I heard na ganito, na ganyan. So, patunay na ang nilalabanan ni J. Ruiz at ng Bangag Administration ay mga sarili nila. Dahil sila ang tunay na nagpapakalit ng fake news. Bukod pa dyan, no, yan yung merito, no? Talagang hindi ko maisip kung paano magkakaroon ng warrant of arrest kasi umalis na tayo sa pagiging miyembro ng ICC. So paano ngayon sila mag-issue ng warrant of arrest wala na silang jurisdiction sa Pilipinas? Nakasaad kasi doon sa tratado na bumuo ng ICC, pwede kang umalis dahil hindi naman sapilitan ng pagiging miyembro dyan. Kaya lang, yung obligasyon mo makipagtumulungan hanggang 1 taon matapos na dineposito mo yung instrument of withdrawal mo, no? Anong nangyari dito? Nagsimula ng investigasyon yung prosecutor ng ICC sa 2nd taon. Paso na yung 1 taon matapos tayong umalis sa ICC. So talagang wala ng jurisdiction, no? Now, nagkaroon talaga ng desisyon ng appeals sa chamber dyan at yung chairman ng tribunal, kasama yung isa pa niyang kasama, ay naging minority sila. Ang butuhan is 2-3. 2-3 na wala ng jurisdiction ICC, 3 may jurisdiction. Pero sabi nung tatlo, itong desisyon namin ay hindi ito desisyon ng jurisdiction. So, bagamat sinabi na nung 2 dissenters, kasama yung chairman na wala ng jurisdiction ng ICC, sabi nung tatlo na dapat magpatuloy ang kaso, hindi ito desisyon on jurisdiction. So, sa tamang panahon, at yun nga yung pag-issue ng warrant of arrest, ay pwedeng ilabas yan ng mga nasasakdal na wala ng jurisdiction ang hukuman. At gaya naman ang plano talaga ni Presidente Duterte. May mga plano siya sa Pilipinas, may mga plano siya sa ICC mismo. Yes, kaya naman talagang tuloy-tuloy ang Actually, tayo yung mga lumalaban sa fake news nila Hindi sila lumalaban sa ating mga bloggers. Nilalabanan natin ang kanilang fake news ng administration sa patuloy na pagpakalat ng kasinungalingan. Katulad na lamang, no, last week magkasama tayo, pwede natin na pag-usapan yung issue nga sa 14-year-old na batang estudyante from the British International School. 'Di ba? Ang sabi nagkaroon, sabi ni Remulla, nagkaroon ng hot pursuit ng Feb 25, pero mismo bidang-bida. Bidang-bida. Ang anti-kidnapping group head ay sinabi na walang nagana. Hindi nila talagang na-rescue through hot pursuit itong bata, itong 14-year-old na pinutulan ng hinliliit. So ang daming fake news, then spokes, yung pinakabagong-bago, yung bridge sa Isabela, di ba? Nagpaka-engineer. Oo, nag-engineer siya. Structural design. Hindi naman lang siya nag-graduate ng college. Paano naman alam nyo na structural design ang problema dyan, no? Hindi maintindihan. Dapat siguro kumuha muna siya nung basic na BA, no? Dahil minimum naman yan, di ba? Wala naman siyang dahilan para hindi matapos. Di naman sa dahil kulang siya sa pera. Sandamukan ang ninakaw ng kanyang pamilya. Yan naman ay sinabi na ng mga hukuman. Hindi po yan fake news. Decision yan sa Switzerland, decision yan sa Hawaii, decision yan ng Philippine Supreme Court. Magnanakaw talaga yung pamilya niya, no? Pero, so hindi niya pwedeng sabihin na wala siyang pagkakataon matapos ng kanyang pag-aaral. Talagang bisyo ang naging dahilan. Kaya hindi natapos ang pag-aaral at ngayon ay nagpapanggap na enhinero. Diba? Yes. Sabi nga ni Ivana Javier, diversion of issues lang yan. Iwas sa budget issues at sa buy scam. Tama, yun nga ang ating opinion dito. So, at yan ang pag-uusapan natin ngayon, no? Yung Korte Suprema bilang talagang huling puntahan ng ating mga mamamayan para maprotektahan ang ating demokrasya. At merong mga importanteng mga nakabinbin ngayon, no? Maharlika dyan sa Korte Suprema. Unang-una dyan sa budget. Alam na natin yung kaso ni
Congressman Ungab at ni Senator Vic Rodriguez, no, na nagsasabi na walang pirma ang committee report and therefore yung GAA na merong pirma ay dapat labag sa saligang batas dahil dapat nakabase yung GAA doon mismo sa bicameral report, no, na kumbaga yung bicameral report, ito na yung pinagtugmang bersyon ng budget version ng Kamara at ng Senado. Kaya nga yun yung inaprubahan ng bicameral committee. Pareho namang lahat sila umaamin na ang pinadala sa kanilang bicameral report ay may mga blanco, karamihan sa Department of Agriculture. At Dragon Lady, Maharlika, yung mga merong blanks, puro yan pamudmod. Ibig sabihin, malaking mga halaga, bibilhin. At alam mong nakakataka dito, bibili nila sa panahon na nagdeklara sila ng National Emergency on Food Security. Ano ibig sabihin yan? Yung mga pamimigay nila at kasama dyan ang mga traktor, ang mga pataba, ang mga insecticides, ang mga binhi, hindi dadaan sa bidding. Yan ang talagang kababalaghan dyan. Walang pirma ang halaga sa mga pagbili ng mga bagay-bagay na pamimigay sa mga magsasaka na walang bidding. Kung naalala mo yung fertilizer scam, yun, maliit na halaga lang yun. Couple of hundred of billions lang yun. Pero ang pinagbibili, mga liquid fertilizer na para sa dapo na pinamimigay di umano sa mga magsasaka ng palay. Tapos, marami pang delivery, no? Yun ang nagpapatunay na talagang yung DA na yan, talagang mahilig manlamon ng salapi ng taong bayan. At ngayon, hindi pa nakontento ng malaki na yung budget, na lalamunin nila na walang bidding, ang gusto pa nila walang halaga.